purple robe, a crown of thorn, a reed in his right hand. Before the soldiers fight and scorn, I see my Savior stand. He bears between the Roman guard the weight of all our woe. A stumbling figure, bowed and scarred, I see my Savior go. He hangs by whom the world was made, beneath the darkened sky. The everlasting ransom paid, I see my Savior die. He shares on high his Father's throne, who once in mercy came, for all his love to sinners shown. I sing my Savior's name. I'm happy today, oh yes, I'm happy today in Jesus Christ. I'm happy today because He's taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, oh yes, I'm singing today in Jesus Christ. I'm singing today because He's taken all my sins away, and that's why I'm singing today. I'm praying today, oh yes, I'm praying today in Jesus Christ. I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm praying today. I'm happy today, oh yes, I'm singing today in Jesus Christ. I'm praying today because He's taken all my sins away, and that's why I'm sharing today. From every stormy wind that blows, from every swelling tide of woes, there is a calm, a sure retreat. 'Tis found beneath the mercy seat. There is a place where Jesus sheds the oil of gladness on our heads, a place that all besides more sweet. It is the blood-bought mercy seat. There is unseen where spirits blend, where friends hold fellowship with friend, though sundered far by faith they meet, around one common mercy seat. There on eagle's wings we soar, and sin seem all
gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Magandang gabi mga kapatid. So, Merry Christmas po ng gabi ngayon. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pangangaral po sa Facebook. At magpapatuloy lang po natin ang ating pag-aaral po sa mga maling pangangatwiran o fallacious reasoning. Yung po tinatawag natin mga fallacies o maling pangamatwid. Yung po ang ating ipagpapatuloy po sa gabing ito ng ating paglilingkod dito po sa Facebook. Sa ating po mga kakabsat, na ibang garabi kada kay amin kakabsat, sa ating po mga katunggangan, Diyos malahay na banggi sa indugabos, sa ating mga kaisonan, mayang gabi sa iyong tanan, dito po sa mga taga-Pangasinan, Santo Salabi at Sikayon, amin. At sa Magkarababaylan, bayad nga gabi sa tanan. Dito po sa amin, bayad pabengi, kaya nga. So, dito po sa ating pag-aaral, mahalaga po na tayo po ay masanay sa tamang pagmamatwid. Tayo po ay nagmamatwid lamang ay sa katwiran ng Diyos. Yan po ang ating dapat tandaan. Hindi tayo dapat gumamit ng mga maling pangangatwiran. Tayo po ay, ang ating pong pag-aaral ay honest preaching. Sinasabi lang natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi natin pinapalipit, hindi natin pinapalitan. Kung ano lang sinasabi ng banal na kasulatan, yan ang ating ituturo. Yun po talagang tamang pangangaral ayon po sa katotohanan. Pero minsan, lalo na po yung mga nagtuturo na maling aral, sila po ay gumagamit ng maling pangangatwiran para maipakilala nila ang kanilang gustong maituro, bagamat hindi ito katotohanan. So yun po ang ating paglilingkod sa gabing ito. At isa-isayin po natin itong mga maling pangangatwiran. Number 1, tinatawag hasty generalization. Ito po ay isang konklusyon na base sa kakulangan ng katibayan. Siyempre, basta na lang tayo gawa ng konklusyon
kahit wala tayong gaanong katibayan. Yun po ay hasty generalization. Sa simpleng paghalimbawa, para makita lang natin ng ideya nitong tinatawag nating hasty generalization. Halimbawa, sabi natin si Ronald ay magandang lalaki. Ronald is handsome. Robert is also handsome. Both are Filipinos. Itong dalawa, si Ronald at si Robert ay mga Filipino. Tapos tayo po ay biglang lulundag sa isang konklusyon, lahat ng mga Pilipino ay magandang lalaki. Yun po, hasty generalization, dalawa lang Pilipino nakita mo eh. Hindi mo pa nakita na may mga Pilipino hindi na magandang lalaki. So yung konklusyon mali dahil nakita mo lang dalawang Pilipinong magagandang lalaki. Halimbawa naman, ang sabi nila, Richard is dishonest. Mario is dishonest. Kaya sabi niya, both are Filipinos. Kaya sasabihin ng mga taga-ibang bansa, all Filipinos are dishonest. Hindi na po tama yun. That's hasty generalization. Bakit? May mga Pilipino naman na honest. Isipin niyo, marami tayong nababalitaan sa parinig sa radyo na mga security guards na binabalik yung napulot nila o mga taxi driver na binabalik yung napulot nila. Maraming Pilipino honest. So yun pong sinasabi natin hasty generalization. Kung konti lang ebidensya mo, lulundag ka na sa isang konklusyon. Obviously, hindi totoo yan. Dahil kulang tayo ng katibayan. Sa pangangaral po at pag-aaral ng Bulak Sulatan, ang katotohanan palagi natin nakikita at napapatunayan kapag kinukuha natin ang lahat ng mga mahalagang katibayan tungkol sa isang paksa. Kukunin natin lahat ng mga talata na may kaugnayan sa isang paksa. At pagsasama-samahin natin pag-aralan ng bawat talata at tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa paksang nyo. At doon tayo nakakatiyak na ang ating magiging kaisipan ay tama. Hindi po ito pong ganitong klaseng kaisipan, hindi lang po ginagamit ito sa katotohanan ng pananampalataya. Ginagamit rin po ito sa hukuman o sa pag-iimbestiga ng tunay na siyensya. Ginagamit nila yan. Hindi lang sila basta magko-conclude dahil sa konting ebidensya. So sa ibang salita, ito yung tinatawag lang partial view na napakadelikado. Ang ibang mga pananampalataya, binabasa nila kailang paniniwala sa kukunting talata ng Bulak Sulatan. At hindi nila pinababaya lang nila ibang mga mahalagang talata na may kaugnayan doon sa kailang pinaniniwalaan. At tayo magbigay ng halimbawa. At ito po ang ating layunin. Halimbawa, yung mga Baptist, naniniwala sila salvation by faith only. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At may mga kaunting talata na kailang ipinahayag. Halimbawa, ang pinakasikat dyan ay yung John chapter 3 verse 16. Basahin po natin. Kahit na memorize na po natin ito, pero mahalagang basahin natin para alam natin na ito nasa Biblia. Hindi lang natin ini-invento na po. Ito, mababasa natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, sige, tingnan nyo kanya. So, ang palataya ka lang, ligtas ka na. Pag naniwala ka sa ating Panginoon, ligtas ka na kanina. At ang kailang pinaka-paborito rin na talata ay dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace we are saved through faith. O, kita nyo kanya, ligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya lamang. In Romans chapter 5, ito'y pinalitan ni Martin Luther at nilagyan niya ng only. Sabi rito, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Si Martin Luther, sa kanyang salin, nilagyan niya ng having been justified by faith only. Na wala lamang po sa original ng Grego. Yung sa misyan, ganon, nakakita sila ng mga talata na patungkol sa pananampalataya ay mahalaga sa kaligtasan
Yun ang kailang paniniwala. Paano yung pagsisisi? Yung pagsisisi ba walang kaugnayan sa kaligtasan? Maraming mga talata ang mababasa natin na kailangan tayo magsisi. Mismo ng ating Panginoon sa Lucas chapter 13 verse 3. Basahin po natin. Ito ang ating matutunghayan. Sabi rito, I tell you no, unless you repent, you will all likewise perish. So kailangan tayo magsisi o tayong papahamak kanya. Noon sa araw po ng Pentecost, nung tanong ng mga Hudyo, men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Ang sagot ni Apostle Peter, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, kailangan tayo magsisi. Paano yung pagpapahayag sa ating bibig na si Yesu Cristo ay ang anak ng Diyos? Kailangan yun para tayo maligtas. Romans chapter 10, 9 to 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you'll be saved. Sabi niya, confess with your mouth the Lord Jesus. Verse 10, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Heartbeat, dito yung kaisipan. Andun ang ating pananampalataya sa ating kaisipan. Pero ito yung pinahayag natin sa pamamagitan ng ating bibig. Doon yung eunuch, na makita siya ng tubig, sabi niya doon kay Philip, here is water. What hinders me from being baptized? Ang sagot ni Philip, hindi po ito yung apostle, kundi evangelist, na sabi niya, if you believe, you may. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, pinahayag sa kanyang bibig na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Eh, paano bautismo? Hindi ba sinasabi sa Biblia mahalagang bautismo? If you're honest sa ating pag-aaral and accept what the Bible teaches, kailangan nating tanggapin ang bautismo mahalaga sa kaligtasan. Otherwise, you're being dishonest. Mababasa mo, ayaw mo tanggapin. That's dishonesty, di ba? Basahin natin. Ito nagsasalita ang Panginoon. And it said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Kailangan tayo mabautismo. Karoon din sa Acts 38, binasa natin. Let every one of you be baptized. 1 Peter chapter 3 verse 21. In the like figure now also saves you, baptism now saves you. Sabihin, ang baptismo rin ay may halaga sa kaligtasan. So, pag sinabi natin kaligtasan, at sinabi salvation by faith on, that's hasty generalization. Yan ay kulang ng ebidensya. Pag pinagsama-sama natin ang lahat ng talata tungkol sa kaligtasan, ang makikita natin, kailangan makinig, kailangan sumpalataya, kailangan magsisi, kailangan mo ipahayag ang pananampalataya, ay kailangan bautismohan. Yun ang katotohanan. Salvation by faith only is hasty generalization. It is not truth. Hindi totohanan nyo. Yun po'y mali. At makikita natin, hindi pwedeng faith only, dahil ang saving faith is always an obedient faith. It is accompanied by obedience. Yung po mga naunang tao sa atin, sila pikinasya ng Diyos. Dahil sila sumampalataya. Paano sila sumampalataya? Hebrews chapter 11 verse 8. Nung tawagin ng Diyos si Abraham at pumunta sa lupain ng Canaan, ano mababasa natin? Hebrews 11 verse 8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. So sisimunod. Ang kanyang pananampalataya, yung sinabi ng Diyos sa kanya, yun ang kanya sisimunod. Ganon din po si
Si Noah. So Hebrews 11 verse 7, by faith, Noah, being divinely warned of things that he had seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. O sumunod din si Noah. So, ibig sabihin, ang pananampalataya may pagsunod. Yun ang pananampalataya nagliligtas. Sa James chapter 2 verse 21, ito tungkol kay Abraham. Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? Anong ibig sabihin ng works? Sino man nagsabi sa kanya na ayahin niya si Isaac? Ang Panginoon. So yung works dito means obedience. Do you see that faith was working together with his works or obedience? And by works or obedience, faith was made perfect. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. And it was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. You see, tingnan nyo kanya, Abraham believed God. Anong kasakakibat ng believe? Pagsunod. So, hindi pwede salvation by faith only. Ito po is a hasty generalization. It lacks sufficient evidence. It is not truth. Hindi ito totoo. Okay, mga kapatid. Pangalawa, sabi nila, baptism is not essential for salvation. Dito po sa website na Baptist Distinctives, ito ang sinasabi nila. Baptist, open quotation, Baptists believe that the Bible teaches that baptism is important, but not necessary for salvation. Alam niyo, pag nababasa ko yun, ako ay nagkukunot ng kaking uli. Sabi, mahalaga, pero hindi kailangan sa kaligtasan. Paano naging mahalaga kung hindi kailangan? Hindi ba ano yan, naglalabay yung dalawang pangusap na yun? Sabi ng doktor, mahalaga maoperahan ka. Pero hindi to kailangan para mabuhay ka. Ano yun? Yun sinasabi nila di ba? For example, the thief on the cross. Luke chapter 23, 39 to verse 43. Naligtas daw siya na hindi na bautismuhan. So ito yung kanilang paniniwala. Sinasign po nila Matthew 3 verse 15, but Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. So sabi, nasumunod lang si Kristo rito, pero hindi naman siya naligtas. So ang bautismo kanya ay pagsunod, pero hindi kailangan sa kaligtasan. This is hasty generalization. Nakalimutan nila na may mga talata na nagsasabi ang pagsunod ay mahalaga sa kaligtasan. Kailangan tayong sumunod para tayo maligtas. Ito sa Hebrews chapter 5 verse 8 and 9, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Ganyan. So, sino maliligtas? Yung sumunod sa ating Panginoon. So, kailangan ng pagsunod para kayo maligtas. Sa Matthew 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, di kailangan tayong gawin ng kalooban ng ating mga sila. Kailangan tayong sumunod. So, makikita natin itong maniwala kang ligtas ka na, o yung bautismo ay pagsunod lamang at di kailangan sa kaligtasan. It is hasty generalization. Kailangan tayong sumunod para tayo maligtas. Kailangan tayong sumampalataya, kaya nga tayo susunod Pero kung kayo mananampalataya, hindi ka sumusunod, hindi yung pananampalataya. Hindi ka maliligtas. That's hasty generalization. Ito yung isang nakakatawang isusunod natin halimbawa. Ito yung isang nakakatawang issue noong unang panahon na muntik nang magpawatak-watak sa isang kongregasyon. May isang mangaral nagturo na ang ama lamang ang nagpabuhay na maguli sa ating Panginoon.
Only the Father resurrected Jesus Christ. Yan ang turo niya. Dahil meron siya nabasa mga talata. Basahin natin sa Acts chapter 13, verse 33 to 34. Ito sabi niya, itong mga aral na ito, hindi ko lang sasabihin ng pangalan, hindi mo mahalaga. Sabi nito sa mga talata binanggit, God has fulfilled this for us, their children, in that He has raised up Jesus. As it is also written in the second Psalm, You are my son, today I have begotten you. So, nung siya nabuhin na maguli, pinatunayan niya na siya ang kanyang anak. Verse 34. And that He raised him from the dead, no more to return to corruption, is spoken thus, I will give you the sure mercies of David. So, ang ama lang kanyang bumuhin na maguli. Tignan niyo sa mga talata binanggit kanya. Kaya in Acts chapter 2, verse 24, ito po ang ating mababasa. Whom God raised up, and having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by it. So, siya ibinay na maguli ng Diyos. Ang ama, sabi niya. That's hasty generalization. Yung dalawang yung binasa mo, mali yan. At mag-isip ka ang malamang ang bumuhay na maguli sa Panginoon. Meron tayong mababasa na ang anak ay may kaugnayan sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yung sa John chapter 2, ito basahin po natin. Kasi ang problema sa hasty generalization, hindi mo tinitinay mga talata. Verse 19, verse 20, kanya. Jesus, magsimula sa verse 18. So the Jews answered and said to him, What sign do you show to us since you do these things? Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews said, It has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? But He was speaking of the temple of His body. Ang sabi ng Panginoon, gibayin yung templong ito at sa ikatlong araw ay aking itatayo. Hindi siya tumutungkol sa templo ng Jerusalem, kundi sa kanyang katawan. So bubuhayin niya maguli ang kanyang sarili. Eh, sabi ng Panginoon, nagsisinungaling mo ang Panginoon. Ganun din po sa John chapter 10 verse 18. Basahin po natin. Binabasa lang po natin. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. So may kapangyarihan kung kanyang to lay it down o ibigay niya kanyang buhay, and I have power to take it again. So meron siyang kapangyarihan na pabayaan siyang mamatay, pero siya may kapangyarihan mabuhay na magaling. So dito makikita natin, ang anak, meron din siyang kapangyarihan na buhay niya ang kanyang sarili. Gayun din naman ng Holy Spirit. Romans chapter 8 verse 11. Sayin natin. Ito ang ating mababasa. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. But the Spirit of Him, kanya, who raised Jesus from the dead. So ito tumutukoy sa Holy Spirit, di ba? Binuhay niya maguli ang ating Panginoon. Ito rin po sa Romans 1:4, ito rin po ang ating mababasa. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. So wala makikita natin. Kung sinabing ang malang, ang bumuhay na maguli sa ating Panginoon, that's hasty generalization. Kulang ng evidence yun. So makikita natin, pag pinagsama-sama natin ang Diyos, ang bumuhay na maguli sa Panginoon, ay yan ang Ama, yan ang ating Panginoon, at yan ang Holy Spirit. Yan ang tamang kaisipan. Kaya nga po yung kapatid na nagturong siya ang malamang buhay na maguli, he was making hasty conclusion. Kulang ang kanyang katibayan. Ito pa, mga kapatid. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, pag binabasa natin ng Isaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born,
unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So sabi nila, si Kristo ay hindi katulad ng Ama. Bakit? Ang Ama ay makapangyarihang Diyos, at si Kristo ay makapangyarihang Diyos lang. That's hasty generalization. Bakit? Sapagkat maraming talata ang nagsasabi sa atin ng Diyos, si Jehovah, ay mighty God. Tignan niyo sa Psalm 50 verse 1. The mighty one, God, Jehovah, has spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. So tignan niyo, hindi man sinabing Almighty One. Mighty One ang Diyos. Dito sa Jeremiah chapter 32 verse 18, who showest loving kindness unto thousands and recompenses the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. The great, the mighty God, Jehovah of hosts, is His name. O, tingnan niya, si Jehovah tinawag lang na mighty God. Hindi ibig sabihin, si Jehovah hindi rin Diyos. Ayon sa panangatwiran ng mga Jehovah's Witnesses. Sa Isaiah chapter 49, verse 26, I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine. And all flesh and blood shall know that I, Jehovah, am thy Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. Sige, mighty. Hindi man almighty sinasabi. So makikita natin, yun po hasty generalization. Tinatawag ang Diyos na mighty God, tinatawag siyang Almighty God, tinatawag siyang omnipotent God, tinatawag siya sa lahat na ganung paraan. So nang tawagin sa Isaiah 9:6, ang anak, isang anak na a son is given unto us, he shall be called mighty God, at ito tumutukoy sa ating Panginoon, nagpapatunay na siya Diyos. Katulad ng kanyang ama. Mga kapatid, di ba? Ngayon din, firstborn kanila. Dito sa Colossians 1:15, is the invisible God, the firstborn over all creation, for by him all things were created that are in heaven and that are on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Ang sabi niya is the firstborn. Dito po sa New King James, maganda pa yan. Overall creation, sa King James, firstborn of creation. Kanya. Ang sabi ng mga Jehovah's Witnesses, panganay siya ng mga nilalang. So siyang unang nilalang kanila. Kaya nga po doon sa New World Translation ng mga Jehovah's Witnesses, dinagdagan nila ng other. Tingnan basahin natin. Is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, because by means of him all other things were created in the heavens and on the earth, the things visible and the things invisible, whether they are thrones or lordships or governments or authorities, all other things have been created through him and for him. Nilagay nilang other. Bakit? Kasi nang patunayan siya yung pinakaunang nilalang at sa pamagitan niya nalalang ibang mga bagay. Kaya dito to yun. Yung po salitang other, ay wala po yan sa Grego. Wala po sa Grego. Dinagdag lang nila, mga kapatid. Ang isang bagay ng firstborn, sa Old Testament, pag ikaw ang panganay, ang iyong mamanahin ay 2 beses kaysa sa iyong mga kapatid. At ikaw mga magmamana ng panguna sa pamilya na iyong ama. Ay ang panganay may pagkamataas sa kanyang mga kapatid. So, ibig sabihin, ang isang kahulugan ng firstborn ay preeminence. O may pagkamataas. At hindi yung unang ipinanganak. Not necessarily. Tingnan po niya sa kaso po ni Esau at saka ni Jacob, yung karapatan ng pagkapanganay ay pinagbili niya kay Jacob. So, ibig sabihin, si Esau ang unang pinanganak, pero ang karapatan ng pagkapanganay ay naay kay Jacob. Dito po sa Ephesians 4 verse 22,
Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. So I say to you, let my son go, that he may serve me. Sabi rito ng Panginoon, Israel is my son, my firstborn. Si Israel ba ang unang bansa? Hindi, nauna pang Ehipto eh. Sapagkat ang Israel ay pinanganak bilang bansa sa lupain ng Ehipto. Pero bakit tinawag siyang firstborn? Dahil siya may pagkamataas sa lahat ng mga bansa. Ito say Exodus chapter 19 verse 5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Sabi niya, you shall be a special treasure to me above all people. So Israel ay mas mataas sa lahat ng mga bansa sa paningin ng Diyos. Kaya in that sense, siya isang panganay. So ibig sabihin, yung siya'y panganay sa lahat ng mga nilalang, hindi ibig sabihin siya unang nilalang. Siya'y mas mataas sa lahat ng nilalang sapagkat siyang lumalang. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. So yung kaisipan naman Jehovah's Witnesses, sapagkat siya'y panganay, siyang unang nilalang, it's hasty generalization. Di ba, mga kapatid? Ngayon, meron pang sa mga baptizer issue. Sila po ay nagmamadali sa kaisipan na dahil ang mga lahat ng mga nagbautismo sa bagong tipan ng mga Kristiyano, so kinakailangan ng mga nagbautismo ng Kristiyano. That's hasty conclusion. Bakit? Anong klaseng Kristiyano nagbautismo sa bagong tipan? Number 1, mga apostles. Acts chapter 2, verse 41, mga apostles. Acts chapter 10, verse 47, Apostle Peter. Acts chapter 16, verse 33, si Apostle Paul. Acts 16, verse 15, si Apostle Paul. Acts 18, verse 8, si Apostle Paul. Acts 19, verse 1-6, si Apostle Paul. At ang mga taong nagbautismo rin na hindi mga apostol ay mga kapatid na may spiritual gifts. For instance, si Philip, siya ay magkapangaring gumawa ng miracles. Sa Acts chapter 8, basahin natin. Acts chapter 8. Oh. Ito, mababasa natin. Siya gawa namang himala. Kaya ka naniwala yung mga tao sa Samaria. Tingnan natin. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many were possessed, and many were paralyzed, and lame were healed. So si Philip ay merong kapangyarihan gawa ng himala. Siya naggagawa. So verse 12, and when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. So si Philip pinagbaptize doon. Sa Acts 22, verse 16, si Ananias, meron din kapangyarihan gawa ng miracles, kaya nakakita na wala ang pagkabulag ni Apostle Paul. Siya rin nagbaptize kay Apostle Paul. And now, why are you waiting? Sa Acts 22, verse 16. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Oh, paano yan? Hindi naman kayo apostol. Hindi rin tayo may kalob ng Espiritu Santo. So wala rin tayong karapatang magbautismo. Ayos yan yung pagmamatwid, di ba? So that's hasty generalization. Pangalawa po maling pangatwiran, begging the question. Ano yung begging the question? You are assuming the very thing you need to prove. Sabihin, yung dapat mong patunayan, yan ang ginagawa mo katunay. Yan ang dapat patunayan. Dito po sa mga Jehovah's Witnesses, they believe that only the Father is God. Sabi niya, ang ama lang ang Diyos. O tinatanong ko sila, saan mo babasa yan? O pupunta sila sa Isaiah, chapter 43, verse 10. You are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen,
that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. O, tingnan nyo kanya. Ama lang ang Diyos. Sa Isaiah 44 verse 6, Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, I am the last. Besides me, there is no God. So, yung dalawang talatang ito, babasahin nila sa iyo. Anong problema daw? They're assuming, by using these verses, that the God mentioned in the verses is the Father. Eh, wala naman sinasabi nga may mga talata. That is the very thing they need to prove. Na yung sino yun? Besides me, there was no God form. Kailangan lang patunayan na yung Ama yun. Paano mapatutunayan? Wala namang sinasabi sa talata. So ito yung tinata, begging the question. You are assuming the very thing you need to prove. Yun ang dapat nilang patunayan eh. Sabi ko sa kanila, saan mababasa ka man dyan? Yan ang patunayan mo. Hindi pag binasa mo yan, kailangan patunayan mo yun. Diyos na sinasabi sa Isaiah 43 verse na yung Ama lang. At kailangan patunayan mo na sa Isaiah 44 verse 6 na yung besides me there is no God dyan ay ang Ama lang. Saan ang babasa sa talata? Wala. So they are just assuming the very thing they need to prove. Kasi ginagamit din yung talata na yung dapat din ang patunayan na yung walang Diyos na iba ay ang Ama. Wala naman silang mababasa, di ba? Ngayon din po sa question of church benevolence. Yung mga kapatid na naniniwala na local church may help needy non-saints, ginagamit lang Galatians 6 verse 10. Sabi nila, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Tingnan nyo nga niya, church, tutulong niya sa mga lahat ng tao. Ang problema dyan, yung salitang we, ano yun? Yan na kailangan lang patunayan yung we is the church. They're just assuming that the we is the church. Wala naman sinasabing talata that the we is the church. Di ba? So they are assuming that the we is the church. That is the thing they need to prove, na yung we ay ang church. Kaya paano nila patutunayan ginagamit ng talata? And then, wala namang sinasabing yung we ang church. Ang totoo niyan, yung we, individual yun. Dahil siya Apostle Paul ay kasama dun sa we, hindi naman sa kahanim sa anumang iglesia sa Galatia. So, ito tumutungoy sa mga individual. So, yun po ang makita nating begging the question. Marami pa yan. Pag nagkikipag-usap ka, ginagamit ng talata, yung talatang mga bagay na dapat nilang patunayan. Ginagamit yung talatang yun na wala naman sinasabi sa tinuturo nila. Ginagamit nila para sabihin, ito ko, tingnan yung talata kanya. Yan ang talatang yun, dapat nilang patunayan. Katulad sinabi na sa Galatians 6:10. Yung we ay dapat nilang patunayan na yun ay tumutungkol sa local church. E pagka pinag-aralan mo ang Galatians chapter 6, ayaw nila basahin yung lahat eh. Ito'y tumutukoy sa mga individual na obligasyon. Hindi tumutukoy sa church obligation. Kaya yun po yung tinatawag lang begging that question. Dito po, meron pang isa, ad hominem. Ito po yung false reasoning wherein they attack the person and not what is teaching. Alam mo, sa panatay, nagkaroon ako ng talastasan sa isang matandang mangaral. Patay na siya ngayon. Na ipinagtatanggol niya ng paninigarilyo, hindi kasalanan. At mumasa siya ng isang Food and Agriculture Organization magazine na sinasabi niya, rice, sabi niya, yung sinabi niya, rice has poison. Kahit ano raw gawing linisin, ang rice, meron pa rin lason. Galing sa insecticide o pesticide. So argument niya, kung sinasabi niyong ang sigarilyo ay lason, na hindi natin dapat gawin, huwag na rin tayo kumain ng kanin kanya. May lason din yun. Ang sabi ko sa kanya, hindi pareho yung dalawa. Ang tabako, hindi na pagkain yun. Ang bigas, yung pagkain.
kailangan tayong kumain. So wala tayong magagawa kung hindi natin maalis lahat ng lason. Pero kailangan tayong kumain. Ngayon, kung sinasabi mong pareho lang yung dalawa, bakit hindi kami mo sa kanya, kainin mo lang yung tabako? Kasi sabi mo pareho lang yung dalawa eh. Alam sabi niya sa akin? Sabi niya, alam mo kanya, lahat na binasa ko na yun. Lahat ng mga alam mo, mas marami kong alam sa'yo. That's ad hominem. Ano yung kung marami siyang binasa kaysa sa akin? Kailangan pa rin niyang patunayan na ang paninigarilyo hindi kasalanan. Ayon sa binanaksulatan, di ba? Inaatake niya yung kaalaman ko eh. Ay, mas marami ko alam sa'yo, kanya. Yung po dalawa lola ko, with due respect, yung lola ko iba kayo. Nung inaaralan ko po ng Ebanghelyo, yun ang sabi sa akin. Pareho nila sinabi eh. Hindi naman sila nag-usap. Sabi nila, apo kanya, sa ininom kong tubig kanya, lulubog ka kanya. Ibig sabihin, huwag mo kong aral, mas marami ako sa'yo kanya. Yun ang ibig sabihin. That's ad hominem. And ngayon, kung mas marami siyang nainom, matulubog siya sa natang nainom kaysa sa nainom ko, it doesn't necessarily mean na mas tama siya kaysa sa akin, di ba? So, pagka ang tao, gumagawa siya ng ad hominem argument, wala na siyang argument. When somebody makes personal attacks, ang ibig sabihin, wala na siyang masasabi. Wala na siyang mapapatunayan. Sa ating Panginoon, ginawa nila yun. Sabi nila, hindi ba ito yung anak ng karpintero? Is not this the carpenter's son? And his mother's name is Mary? Ano ibig sabihin nun? Sino ba itong anak ng karpintero ito na nagtuturo sa atin? That's a hominem argument, di ba? So what? Wala siya ng karpintero. Hindi ibig sabihin na hindi siya anak ng Diyos, di ba? O kaya, meron tinatawag beating the bush. Avoids, ang ibig sabihin, avoids the question. Hindi sinasagot yung tanong. They will dodge. They will avoid the question. Pagka ganyan, ibig sabihin, wala rin silang katotohanan. Wala silang talata. Pag tinatanong natin kasi when we question a practice or a doctrine that we think is wrong or false, we usually ask, where is your scriptural authority? We do not do that only to brethren, but to all people, denominations. Tinatanong natin sila, where is your scriptural authority? What is the scriptural authority of doing this? They won't give a scripture, but will dodge the question. Magsasalita sila yung ibang bagay para wag lang nila sagutin tanong mo. For instance, ito po sinasabi ko kasi sikat ngayon eh. Ito yung mga issue na ginagawa ngayon. Birthday party inside the building. Tatanungin mo sila, where is the scriptural authority for celebrating birthday parties inside the building? Ang sagutin nila, what's wrong with it? Ang tanong mo, where is the scriptural authority? Ang sabi, what's wrong with it? Hindi sinasagot yung tanong. That's basically what's wrong with it. There's no scriptural authority. Kung meron silang scriptural authority, dapat sagutin nila. Lahat na nakita kong sagot ng mga yan, palaging dodging the question. Wala silang versikulo na sinasabi. Wala silang scriptural authority to defend the practice. Ganoon din ang church anniversary. Let me explain about church anniversary. Ito yung they do special activities on the day a local church began. Most of them are social activities. Although meron din pa nga ginagawa. Pag tinanong mo sila, where's the scriptural authority? Sagutin na, is it wrong to remember when the local church started? That's not the point. Ang tanong doon, where is the scriptural authority? Kung meron kang talata, ba't mo sabihin? That's beating the bush, umikot-ikot ka lang. Hindi mo sinasagot yung tanong. Church benevolence to the saints.
Sabi mo, where's the scriptural authority for the local church to help needy non-saints? Ang sagot nila, what's wrong with the... Do you mean to say it is wrong for the church? Hindi yan sagot. Where is the scriptural authority? Bakit wala silang sagot? One thing is obvious. They do not have scriptural authority. Pagka ganun ang sagot ng isang tao, alam ko wala siyang scriptural authority. Because if they have scriptural authority, they will cite it. Sasabihin nila, di ba? Bakit wala silang sinasabi? Because they do not have scriptural authority. Kaya ako po yung nagtataka sa mga naniniwala dyan. Ba't tayo naniniwala sa isang bagay na walang scriptural authority? Pag walang scriptural authority, hindi galing sa Panginoon niya. Hindi galing sa tao. Di ba? O. Sa bautismo, meron kaming naralaman sa panatayan. Hindi siya na bautismo. Sabi niya sa bautismo, paano kung yung tao malapit ng mamatay? Anong punto no? Ano yung scriptural authority na hindi ka kailangan mabautis para maligtas ka? Ang sagot niya, what if a person is about to die? You're beating the bush. Kailangan sabihin mo yung talata. Ay, spiritual gifts. Sasabihin mo, tatanungin mo, where is the scriptural authority for you to have scriptural gifts? Sabi niya, why are you judging me? So, bakit gano'n? That's beating the bush. Hindi mo sinasagot yung tanong. So, yun po ay, ano rin po yan, fallacy. Pag tinanong ka, where is your scriptural authority, you have to answer book, chapter, and verse. Or, hindi maganon lang yan. Scriptural authority, do you have direct command or statement? Do you approve apostolic example? Or do you have necessary inference? Yan ang sagot doon eh. Ba't hindi mo sagutin? Kung tatanungin ako ng Baptist, where is the scriptural authority for baptism as essential to salvation? Sabi, Mark 16, Acts chapter 2, verse 38, 1 Peter chapter 3, verse 21, etc. Bakit mo sinasabi yan? Because you have scriptural authority. But yun ang beating the bush. Meron po isang kaisipan, the fallacy of following men. There is nothing wrong na maniwala tayo sa isang tao. Nothing wrong. Pero pagdating po sa pananampalataya, paniniwala lang natin ng isang tao kapag ang tinuturo niya ay katotohanan. Pero pag ang isang tao ay nagtuturo na hindi katotohanan, we have no obligation whatsoever to believe him. Pagka kasi, ito po yung ganito po yan eh. Sabi, tatalangin mo yung isang tao. Bakit mo pinaniniwalaan yan? Ba? Alam mo ba si dakilang pastor ang nagturo sa akin yan? Kung denominasyon na pinag-usapan. Kaya ko naman sa mga kapatid, bakit ka naman kaya magdududa? Ito itinuturo ng isang batikang mangarap. Hindi po ano yun eh. Hindi po tama yan. Pero sa Acts chapter 17, verse 11, ito ang ating mababasa. Ang nagturo rito si Apostle Paul. Tingnan nyo sa verse 10. Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. So nagturo sila sa sinagoga ng mga Hudyo sa Berea. These were more fair-minded, the King James more noble, than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Were they following Paul? Hindi. Pinatunayan lang nila kung totoo yung sinabi ng Apostle Paul.
Kung totoo yung sinabi ni Apostle Paul, sino sinusunod nila? Si Apostle Paul, hindi. Ang katotohanan. Ang sinusunod nila, hindi si Apostle Paul. Tanungin nila ang Panginoon, tinatanong ang Panginoon kung anong katunayan niya. Sa John chapter 5 verse 39, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. But you are not willing to come to me, and you may have life. Ibig sabihin, paano paniniwalaan si Kristo kanya? You search the scriptures. Tignan mo kaya yung mga prophecies tungkol sa kanya. At ito nagpapatunay tungkol sa ating Panginoon. In other words, our man is not, no man, hindi po no man is an idol, hindi po. No man is our authority. Walang sino mang tao ang ating otoridad. Kahit sino pa siya. But the scriptures, Christ, yun ang ating authority. Kaya kahit na malaking tiwala natin sa isang tao, it doesn't necessarily mean natatanggapin natin ang sinasabi, hook, line, and sinker. Yan sabi ng Amerikano, hook, line, and sinker. Ibig sabihin, tatanggapin mo lahat ang sinasabi niya. We need to test. Kailangan natin subukan kung totoo nga sinasabi niya. Paano kung bulang tagapagturo siya? Sa 1 John, sahin natin sa 1 John, chapter 4, kanya, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Kung hindi natin sila tetestingin, hindi katulad lang tayo ng mga naniniwala na bulag na naniniwala. Blind followers. Paano natin malalaman ng totoo pag gano'n? If you are just blind followers. Dito po sa prinsipyo ng Biblia, wala po tayo po isa kay Kristo. Kaya naman lahi tayo, doesn't matter. Ang mahalaga rito ay katotohanan. Kasi masyado natin nagre-respeto ng tao. It doesn't mean na di natin sila re-respetuhin. Respect people for their work's sake. That's good. But just because we respect them, we believe everything they say. Hindi totoo yun. Bawal yun. Dahil pagka sumusunod tayo sa tao, if you are following men, then you are a disciple of the man you are following and not Christ. Kung sinusunod mo si Brother X, samtang sinasabi niya, kaya alagad ni Brother X, hindi ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po, yun ay fallacy. We do not follow man. We follow Christ. We follow Christ and His words. Yan ang katotohanan dapat natin gawin. It doesn't matter kung sino po yung taong yun. Kaya Amerikano siya, Pilipino, Pong, Japanese, o ano. Ang kailangan sundin natin sinasabi niya, totoo bang sinasabi niya o hindi. Kung hindi totoo sinasabi niya, huwag nating paniwalaan. Dahil kung hindi, that's fallacy. Fallacy of following men. We do not follow men, we follow Christ. And His Word, the doctrine of Christ, ang ating sinusunod. Kaya yung po, yung fallacy of following men, totoo ito sa dapat denomination. Sabi ni Pastor eh. Ba't yung ginagawa niya? Eh sabi ni Pastor eh. Oh. Yun ang sagot nila. Hindi sinabing, sabi ng Biblia eh. Sabi ni Pastor eh. Eh, yun ang problema doon. Ikaw ay alagad ng pastor. Hindi ka alagad ng Panginoon pagka gano'n. So, yun po yung fallacy rin po yan. Yan po yung maling pangangatwiran po. Huwag nating sabihin na sinabi ng pastor eh. Baka, sino ba yung pastor na yun? Siya bang namatay para sa'yo? Siya ba nagligtas sa'yo? Hindi. Ang Panginoon nagligtas sa atin. So, ang Panginoon lamang ang dapat natin sundin. Hindi siya namang tao. Kasi, delikado po yun. Ang mga tao magkakamali yan. Pero ang Panginoon hindi. So, kailangan tayo sumunod sa Panginoon at hindi siya namang tao. Susunod. Paniniwala natin yung tao kung sinasabi niya ay aral ng Panginoon.
Pero actually, hindi siya ating pinaniniwalaan, kundi ang ating Panginoon. Doon sa mga bagay na tinuturo niya, ay tinuturo ng Panginoon. Hindi siya pinaniniwalaan natin, ang pinaniniwalaan natin yung ating Panginoon. Yan ang ating Panginoong Yesu Cristo. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana makatulong po sa atin. Dahil ito ay mahalaga sa pagkikipagtalastasan natin sa mga tao at mahalaga rito sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Na tayo mag-ingat sa ating pagtuturo. Na dapat ang ituro natin ay tinuturo lamang ng ating Panginoon. At wala na. Maraming salamat po mga patay. Medyo sumasabay itong mga aso dito. Tingnan lang po natin mga, wala po nakikita tanong dito. Gina Ler, good evening. Aljan Acampo, good evening po. Leonito Torreliza, Naimba Garabi, Katakayan, Kakabsat, Bisay, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Bill Bar J. Mark, magandang gabi po. Earl Gabriel Foss, good eve. Marjorie Sumalnap de la Cruz, good evening everyone. Rafael Ortiz, good evening sa ating lahat. Linda Villamin, magandang gabi po, Brother Luis Salunga. Magandang gabi po sa lahat. Vicente Kai, magandang gabi po. Danilo Dasilio, good evening kapatid. Watching from Kidapawan City. God bless you all. So Kidapawan City po sa North Cotabato. Maraming Ilocano doon. Marami po sa North Cotabato, Mlang, etc. Maraming mga Ilocano dyan. Dahil once upon a time, maraming Ilocano from Luzon na pumunta sa Mindanao. At doon ang dinasala umalis doon sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. I've enlisted for life in the army of the Lord, though the fight may be long and the struggle fierce and hard. With the armor of God and the Spirit's trusty sword, at the front of the battle you will find me. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, the giant shouting, the foe routing. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, marching on to victory. I'm in this army, this glorious army, and the God of battles will defend me. I'm in this army, this glorious army. At the front of the battle you will find me. With the banner of love and of holiness unfurled, full salvation proclaimed to a sinful dying world. Though the darts thick and fast from the enemy be hurled, at the front of the battle you will find me. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, the giant shouting, the foe routing. Hear the tramp, tramp, tramping of the army,
marching on to victory. I'm in this army, this glorious army, and the God of battles will defend me. I'm in this army, this glorious army. At the front of the battle you will find me. Is your name friend enrolled with the loyal ones and true? Will you dare now to stand with the Savior's faithful few? Will you join with me now and the covenant renew? At the front of the battle you will find me. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, the triumph shouting, the foe rallying. Hear the tramp, tramp, tramping of the army, marching on to victory. I'm in this army, this glorious army, and the God of battles will defend me. I'm in this army, this glorious army. At the front of the battle you will find me. Oh, how great the salvation in Jesus, that the prophets of old testify. Even angels desire its revealing. Praise and glory to Christ crucified. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. As a lamb that was led to the slaughter, not a threat, not a word did you say. Help me, Lord, when my heart fills with anger. Your example I will not betray. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. I've been saved by your word that is living, to a love that is fervently pure. Precious blood from your cross brings redemption, with a hope that is living and sure. You were threatened for me. You were slandered for me. Every thorn, every nail, every tear was for me. Sweet the thought that my soul may be mended and whole by my Lord who was broken for me. Maganda po yung awit na yun po. Mended and whole. Dalawang songbook lang po ang makikita natin yung awit na yun. Sa hymns of worship at saka sa psalm, hymns, and spiritual songs. Doon lang po natin makikita yung awit na yan. Maganda po yung lyrics po ng awit na yan po. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po, kung kayo po ay malapit sa Rizal Street, Alcala, Pangasinan, meron pong gospel meeting ang Church of Christ, San Vicente Church of Christ, sa Rizal Street, Alcala, Pangasinan, sa Sabado, April 20. Ang tema po ay edification, pagpapatibay. Ang mga magtuturo ay si
John Layusa, Sr., si Rod Baagin, o Rodelio Rod Baagin, James Pangit, at ang inyong lingkod, ang magsisimula po ng alas 8 ng umaga. So kung marapit kayo sa lugar na yun, kayo po ay welcome. Actually, welcome po kayo ng mga kapatid San Vicente Church of Christ sa Alcala, Pangasinan. Ang makakaroon po doon ay si Brother Glenn Fiesta. So maraming salamat po. Tayo po ay maghihiwalay pansamantala sa pamagitan ng panalangin. Ang banal, kami po ay nagpapakambaba sa harapan ninyo na kami po ay yung inaring ganap, bagamat kayo mga magsalanan, sa pamagitan ng kamatayan na ng Panginoon at nakita ng iyong pagiging matwid at kayo po ay nag-aring ganap sa aming mga taong makasalanan. Ama, sana po ang bawat sa amin ay maging matiyagang pag-aralan ng iyong mga salita, bukas ang kaisipan, tanggapin kung ano yung katahanan, at aminin po namin kung kami nagkakamali. Sapagkat nalalaman namin ang sinabi na ng Panginoon ng katotohanan lamang o papalaya sa amin wala sa tali ng kasalanan. Sana po ang mga kapatid na nasa balig ng karamdaman, si kapatid na Juanito Escuadra, at recently si Sterlinia Vega Salunga na nagkaroon ng open heart surgery, at mga ibang mga kapatid. Sana po ay sinyo silang tulungan ayon po sa inyong kalooban at karunungan. Mapatuwaan niyo kami sa inyong mga pagkakasala at naway bigyan pa rin niyo kami ng karagdagan ng buhay sa araw ng bukas. At ang mga bagay tayo mangihingi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po. Tayo muli makikita, Lord willing, sa gabi ng Biyernes. At magkita-kita tayo muli. Take care.